Good morning mga kababayan. Update tayo ngayon. So, mukha natin may pintura. Update tayo sa ating project ngayon mga kababayan. So, ayan, kinuskos na po yung mga pintura na dating pintura ay binaklas. Ayan. Kasi ano na, siangatan na po at tumutuklap na mga kababayan. Kaya palitan natin ng bago tulad ng pinag-usapan namin. Dito na kaya na nakakisami na. So yung nakarang araw na nandito tayo ay wala pa po itong PVC ceiling. Ito po yung isang kwarto. Bali dalawa kasi ito. So ito yung pangalawa na ginawa ko. Tapos na po yung ceiling. So ginagawa na lang yung building dyan is yung lalagay ng frame para sa hardiplex. Kasi hardiplex na po yung karugtong dyan sa taas. So papakita ko doon sa kabila yung kasi ano na yun doon, baka matapos namin bukas yung doon sa kabila na kwarto. So malapit na talaga itong kababayan at sana makalipat tayo sa marami pang kwarto. So kasi ano na to, kailangan itong mabilisan kasi para palit ka guys. Narito sa minivan. Araw. So, narito sa baso-baso. So, dito, punta tayo dito. Tingnan natin yung ano dito mga kababayan na. Tingnan natin itong isang kwarto. So, yan. Dito, at tapos na po itong namasilyahan. Ang gamit po dito is acrylicas ni Divis. So Divis brand, baka naman. So ito po yung gamit naming mga pintura dito. At ang finish nito is yung water-based na gloss. So kitang-kita talaga yung diferensya pag gloss yung pintura. Yung usapan lang namin dito ay repaint. So walang sama. So grabe yung ano nila dito. Grabe yung ano nila dito, willing. So hindi talaga masyadong maganda yung pagkagawa. So wala namang problema dyan kasi ano lang po tayo dito, renovation. Pero hindi naman medyo pangit yung pagkagawa. Pero may ano talaga diferensya kapag nilagyan mo ng bara ay talagang papasok yung ukok. So dyan na lang po yung pag hindi pa nawasilihan. Yang itaas na yan. So ito may ano na, may PVC ceiling na. So malinis talaga tingnan pag PVC ceiling. So ayan. So mabuti yung tiles natin, hindi nagsiliparan to nung paglindol. Walang umaangat. So ano namang klaseng na tiles to, hindi masyadong maganda na uri ng tiles po ito. Pero mabuti at walang siangatan. So dito ayan. So masilya na lang po ito. Mas mabuti dito kasi ano na, yung pintura ay medyo madali lang tinanggal. Gawa ng tawag doon. Yung matagal na po kasi ito na pintura. Kaya nagtuklapan. So kita nyo naglalaki ang mga biyak-biyak. So dito hindi na mapapansin yung biyak. So ayan, namasilihan na natin ng maayos. Nasilihan niya yung Colalix. Okay, nandito siyang Colalix mga kababayan. Kaya po yung pintor natin. So dito sila Gino, pinagtulungan nila dito yung paggawa. So kanina tumulong din tayo sa pagmamasilya. So ayan na po yung mamaya ipa-primer ko na po ito pagkatapos finish na. So ganito yung magiging itsura din doon sa kabila. So ayan, nakikita nyo may hardiplex dyan. So hardiplex po yung pinakataas niya. So hindi na daw ito pakisimihan ng may-ari dito. So mas maganda sana kung may kisame ito dito, pero hindi na daw. So diretso na lang doon. So ganyan na lang po yung itsura niyan. Wala tayong magagawa kasi yun po yung gusto lang nila. So gusto ko sana na magiging mas maganda pa yung kinalalabasan, pero sumusunod tayo doon sa may-ari kasi yun lang po na yung budget. So ayan, ita-stud lang po yung ginagamit yan sa itaas mga babayan. Yung pinaka-framing sa baba is yung 2x3 na tubular.
So yung pinakataas ay metal stud na lang po yung ginagamit. So sa mga kababayan natin dyan na may mga gusto din magpa-renovate, so ayan, paki-contact na lang po sa aking messenger kung gusto nyo magpa-renovate o magpagawa ng bahay. So ayan, paki-contact sa Reed Adalig sa messenger ko para marami tayong matutulungan na mabigyan ng trabaho. So ayan, patuloy lang po kayo manood ng ating upload. At maraming salamat sa mga bagong subscriber. So update na lang ko mamaya kung ano mangyayari dito. Kung ano yung magiging accomplishment namin mamayang hapon. So yun lang mga kababayan. At manood lang po kayo ni Uncle Alex. Kaya no, Uncle Alex so muna igwani. Hari ng Silda 1. So ito po ay magaling na pintor din. So kita niyo yung yung ano niya, yung trabaho niya, yung gawa niya. Pwede nang walang liha po ito mga kababayan. Hindi na pwedeng lihain. Pwede na primeran, ritso. So kita niyo malinis. Kaduy po. Linis yapon. Dili na gas-gas, garang na. Dili na ni gas-gas ni, garang naman eh. Pero ayos pa din. So kasi yung kas mga kababayan, kapag hindi ka magaling dito magmasilya ay talagang mahihirapan ka talaga. So sa mga marunong na ay ano na lang, simple na lang. So kita nyo naman po yung agi, yung gawa. So kahit hindi na po yan lilihaan, okay na, pwede ng primeran kasi malinis. So basta mga pintor talaga, ganyan talaga yung trabaho nila. Sa mga beginners, so garang-garang ang agi. So ito na primeran ko na ito kahapon kasi tapos ko na po itong namasilya. So yan, nakita nyo naman po. So pulido din. Yan. So itong mga wool lang nila yung may diferensya talaga at mahirap na pong habulin. Pwede naman po itong ayusin pero matagal po gawin mga babayan na yung ano lang natin dito is yung labor natin is maliit lang. So yung usapan lang namin, i-repaint lang namin. Repaint ko na lang tapos yun lang yung usapan. Mamasilyahan. So sunod lang kami sa wall mga babayan pero hindi naman masyadong halata siya. So yan, pero pag nandito ka sa ano talaga ito, may lumulubog, may tumataas. Lalong-lalo na po dito sa part na ito. So ginawa lang namin ng paraan para maging maganda din yung kalalabasan. Yung mga bitak. So yan, mga naglalakihang bitak. Cylinder siguro yan. At kailangan niyang masilihan ng maayos para yung tubig galing doon sa labas kasi yung pinakapader nito is ano na yan, na po yan ng inwall placing, ano na po yan dyan, tawag doon yung ito na yung katapusan. So ayan, at walang ano dito, walang waterproofing. So pa namin ng paraan, mas mabuti talaga na kasi walang waterproofing doon, may posibilidad na tubig papasok dito. So masisira yung mag-moist kasi yan, masisira yung pintura. Mas maganda sana kung i-waterproof nila doon sa labas. Sinuggest ko naman doon sa nga kailangan ni waterproofing yung pinakalabas dito. So yan na. Sana matapos to bukas. Mga babayan, update tayo mayang hapon sa inyong tanan. So ito na, nag-transform na po yung boarding house nila. So nagiging bago na sa paningin. So pakita natin para makita din ng ating mga kababayan. Baka may mga kababayan tayo dyan, may mga viewers po tayo na may ganitong negosyo. So na magpaparenovate kayo. So ganito yung gawin yung mga kababayan. Makatutulong po ito sa inyo. So pakita ko sa inyo mga babayan na yung mga nagawa na. So yan na. Ito ay ano pa natin to? I-retouch. So kukulayan natin to ng panibagong pintura kasi ano na, medyo madumi na at saka ayan, may mga ano na po, may mga
diferensya na. So kailangan natin itong ayusin para magmumukha talagang bago. So ito, daan ng ang kulay nito is parang ano na, parang brown na. So ginawa, pininturahan ng mga kababayan para maging tierno kasi puti po yung magiging pintura dito. So napakaganda ng preparasyon nito mga kababayan kasi ito ay dalawang mano po ng dalawang patong po ng cast. Yung acrylics cast yung ginamit dito. So matibay po yung pagka-preparasyon. So kita nyo po ito, grabe po ang bukol-bukol ito, pero ayan, so nakita nyo po na maganda na po siya. So grabe po yung wuling na ito, grabe yung problema ng wuling na ito, grabe yung biak. So ngayon makikita ninyo ay wala na po siyang biak na makikita. So napakaganda na po sa wuling at may baseboard pa po ito dito. So dark gray yung gagamitin natin na baseboard sa baba. Malapit na itong bukas matatapos na po ito dito. So ang kulang na lang dito is yung dito sa CR. Ayan, hindi pa na masilyahan. So tapos na pong na primer yan pero wala pang masilya. Bukas matatapos na po ito. So dito ay hindi pa ito na liha. Dito na side. So ayan. So linis na lang po. Linis na lang kulang nito. Pagkatapos ito lilinisan namin to para makalipat na yung mga borders dito. So yung PVC ayan. PVC ceiling. So linis, may kunting dumi doon. So ito mga kababayan ay ano lang po ito. Dapat yung magkabit ito ay dubli ingat kasi kapag natusok yan ay hindi na po pwedeng ma-retouch yan. So kailangan talagang ingatan pag i-install ng ganito basta PVC. Maingat katulad din yan ng WPC, hindi din pwede yun na matusok ng mga matutulis na bagay kasi masisira po yan. So i-dubli ingat lang. So ayan na. At doon sa isang kwarto ay nasimula na din yung pagmamasilya doon. So pakita ko din sa inyo mga kababayan, at least may mag-idea din kayo kung paano yung proseso. Para kasi kaming nagsimula dito sa bago kasi binaklas yung mga dating pintura. So ganito yung pintuan dati doon. So ngayon ay maayos na. So ayan, dito medyo madilim kasi wala nang ilaw dito, kinuha. So ayan, natanggal na yung malapit na matapos yung pagtatanggal ng pintura dito. So konti na lang yung natitira. Ayan. So mas mabuti dito, walang masyadong biak. Hindi katulad doon na grabe yung biak. So yung huling na ito ay grabe pero namasilihan natin para magiging maayos. So yan, magandang hapon mga kababayan. So ito na po yung nangyayari sa project ko, bali renovation. So ayan, at napakaganda na at napakalinis na po siya mga kababayan. So ayan, bali tapos na po ito. So yan. So maganda na po siya mga kababayan. To yung mga outlet na nasira, hinahapan namin ng paraan para maging maayos. So ayan, maayos na po siya. So matibay na. So wala na po kasi itong mga wala na po sa itong paglalagyan ng mga screw kasi nangabiak na. So ngayon ayos na po siya. So pali ito yung pintuan ay nagmumukhang bago na rin. Ayan. Pati itong mga jam. So sinama ko na lang po ito para maganda. Pero hindi ito kasama sa pinag-usapan na i-repair po pati yung mga pintuan na to. Pero hindi man masyadong matagal gawin, kaya ginawa ko na lang para maganda din yung mga pintuan. So ayan, so maganda siya mga kababayan. So yung kulay dito is yung mga dark gray at itong baseboard natin is dark gray din. So yan, so may kama lang kasi itong katre na ito ay hindi pwedeng mailabas gawa ng hindi makasya dito sa pintuan. Yung ginawa ko na lang doon sa isa, kasi dalawa po ito. So ginawa ko doon sa isa, pinutol para makalabas. So maganda na po yung nagiging kwarto nito. So ayan, malinis yung pagkagawa mga kababayan. So matibay din yung preparasyon natin dito. So
para hindi magbaklasan yung pintura natin pagdating ng araw. So magandang preparasyon, maganda yung kinalalabasan. Ayan. So puting-puti. Ayan yung mga wuling na may mga diferensya. So hindi na po siya mahalata. Ginawa natin ng paraan kung paano natin naayusin. So pasok tayo dito sa CR. Bali ang height ng CR na ito is 6 feet lang po mga babayan. So 60 by 6 feet. So pasok tayo dito. Ayan, malinis na din. Ayan, nalinisan na din yung ano. So ito din yung CR. So dito hindi nakadubul-wall yan. So hindi kasali sa ano yan, usapan. So ganito lang. So yung kisame din dyan is PVC. So mataas yung kisame kasi yung kisame dito ay tagos yan dito. So hindi na lang bumaba kasi yung plano ko kasi sana noon gusto ko sana dito para magiging malinis tingnan talaga. So wala po silang budget, so kaya ganyan yung nangyayari. So hindi na lang natin dinubulbul dyan. So ayan yung CR. So ito yung bowl. So tapos na po ito dito. So malinis na po mga babayan kasi nalinisan na namin. Ayan, at may switch po ito dito. Kami na po yung naglagay. So ayan. Kita nyo naman po na malinis na at maganda yung paggawa. So yung tiles, pasalamat po ako nung paglakas ng lindol dito ay walang kumapak. So wala namang kumapak dito sa ginagawa ko kasi naka-ready fix po yan bago ko kinabit. Kasi itong tiles na ito ay ano talaga to, mabilis po itong magsiangatan. So ginawa natin dito, pinahira ng ready fix na may halong adhesive bago natin kinabit, o pinatuyo muna natin bago natin pinahiran ulit ng palaman na adhesive pagkakabit. So ayan, so ginawa ko dito, hindi na ako naglalagay ng space. So para 0-0 na yung ano dito. So depende na din yan sa inyo. So mas maganda talaga yung may space na papasukan ng grout. So ito yung ginawa ko kasi yung tiles na ito ay ano, tong tiles na ito mga babayan, yung talagang kumbaga luma na, yung karaan na siya masyado mga babayan. Yung sa unang gawas pa ng mga tiles, ito po yung naglabasan noon. So makadalasan itong nakikita ko na problema ay nag-angatan po ito. So ang ginawa namin dito, sana makatulong yung ginawa nating ready fix dito. Malalaman natin yan pagdating ng ilang taon. So ayan, maganda. So pasok, punta tayo doon sa isang kwarto. Hindi pa natapos ito. Silipin din natin. Ay, malinis na din kasi araw ng Sabado ngayon. So yung mga kalat ay dyan lang. So ito na nalinisan na, walisan na. So tapos na po na primeran. So kita nyo po yung mga nakita nyo dyan na kulay brown. So yan po yung mga malalim na pinagmasilyahan. So paprimeran ulit yan. So ito may mga kunting diferensya. Ayan, minasilyahan ulit. So kasi ano, may butas-butas. Kailangan mawala to para maganda yung pinalalabasan. So tapos na po itong dito, nakabit ko na din yung pintuan dito. So ito yung mga gamit ko lahat. So marami pa tayong mga gamit dito. So kailangan talaga natin yan kasi gumagawa tayo ng mga bahay. So kailangan natin na kumpleto yung gamit. So dito din, ayan, masilya na lang po yung kulang dyan kasi pinapremiran namin bago minasilyahan. So gamit naming masilya ngayon is yung Texacoat ni Island. So cast pa din. So ayan, baka naman acrylic solvent. So yan po yung gamit nating pang masilya dito. So katulad pa rin doon, ganito din. Kung ano yung magiging forma, lahat ng kwarto ay parehas-parehas talaga ng pormahan. So parehas lang din yung sukat. Maganda. Ayun na mga babayan, yung update dito sa project ko. So maraming salamat sa mga nanonood ng aking video. Shout out po sa inyo lahat mga babayan. At sana patuloy pa rin kayong manonood sa mga ina-upload ko. Maraming salamat sa mga new subscriber ko. Salamat po sa inyong pag-subscribe at hindi nyo pag-skip ng ads. So maraming salamat din mga babayan at shout out din kay Sir Paul sa lahat ng PBT member. So shout out po sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. So maraming salamat at naging bahagi tayo ng Pumundahiro sa paghahatid ng tulong doon sa kabundukan.
At maraming salamat din kay Sir Paul na sinasama niya ako sa mga misyon. Sana sa sunod na misyon, sama pa rin tayo ulit kahit saan pa yan dito sa Mindanao. Basta si Sir Paul po yung magsabi sa akin na sasama talaga ako magbabayan kahit may ginagawa pa ako. So sasama tayo. Kasi tayo, masaya tayo pag kasama ng buong team at ang PBT. So yun lang mga babayan, God bless o ang pinutanan. Maraming salamat sa inyo lahat.